Alamin po natin ang pinakahuling impormasyon tungkol sa lindol na yan, nakatutuklay sa mismong tanggapan ng Philippine Institute for Volcanology and Seismology, PHIVOLCS, si Rafi Tima. Rafi, anong balita dyan sa PHIVOLCS? Mike, Vicky, Atom, 6.1 magnitude nga naitala ng PHIVOLCS na lakas nitong lindol na magnitude ng epicenter nga ay sa may Castillao, Zambales. Sa ngayon daw ay kumukuha pa ng observational data itong PHIVOLCS para naman malaman yung eksaktong intensity nitong lindol, pero hindi rin tataas ito ng 6 intensity. Lalo na dito sa may malapit sa epicenter na sa may Castillao sa Zambales. Ayon pa sa PHIVOLCS ay wala namang danger ng tsunami at wala nga silang initial na tsunami alert, lalo pa sa lupa nangyari itong lindol. Sa ngayon ay hindi pa rin nila ma-determine kung anong fault yung gumalaw dito sa earthquake na ito. Bagamat ang isa sa mga pinaghihinaan nila, ito yung iba fault. Bagamat pwedeng may localized fault daw dito sa may Castillao, Zambales na po pwedeng gumalaw. Pero ngayon ay kumukuha pa sila ng additional data patungkol dito. Ayon pa sa PHIVOLCS ay wala pa naman silang inaasahang major damage patungkol sa lindol na ito. Bagamat ngayon inaasahan pa nga raw nila at kinukuha pa nila yung karagdagang mga detalye mula sa kanilang mga field units, lalo na so may malapit sa may epicenter na Castillao, Zambales. Pero hindi na raw magtataka kung may mga damages na malalaki diyan naman sa may paligid nitong epicenter, lalo na hanggang umabot ng Bataan at Pampanga dahil malapit lamang ito dun sa epicenter na Castillao sa Zambales. Hindi raw aakyat nga ng intensity 6 itong naramdaman na intensity ng lindol, bagamat dito sa Metro Manila ay pwedeng hanggang 4 hanggang 5 yung naramdamang intensity nitong lindol. At para sa mga karagdagan pang update nitong nangyaring lindol kanina, makakausap natin ang Deputy Director ng PHIVOLCS na si Bart Bautista. Magandang gabi po. Kumusta po yung update at nakailang aftershocks na po yung lindol after nitong 5/11 na earthquake? So far, pumapatak na sa 17 aftershocks ang nai-locate ng PHIVOLCS. Continuously pa dumadami, continuously na nagpa-process tayo ng mga data. No? Yung 17 yung na-locate pa lang yan, pero may mga na-record pa na mas marami. Sa 6.1 na magnitude na lindol, ilan po yung inaasa nating aftershocks? Base sa experience natin sa mga past earthquakes na ganito yung range ng magnitude, posibleng umabot sa mga 100 events yan in a span of 1 week or more, no? 1 or 2 weeks. Ano po inaasahan natin doon sa mga may area na malapit dito sa epicenter, lalo na sa Castillos area? Kasi binanggit nyo, dapat mag-iingat pa rin sila dahil sila malapit doon sa epicenter ng lindol. Yeah, doon sa areas na malapit sa epicenter, kapag yung mga buildings nyo ay na-obserba nyo na may mga damages na, may mga cracks na sa walls at saka sa mga columns and beams, kailangan mag-iingat tayo. Kung pwedeng wag na tayo munang mag-spend ng night doon sa loob ng building. Kung meron tayong tent o meron tayong tolda na pwedeng itayo or merong building na light materials na pwede nating lipatan, doon muna tayo magpalipas ng gabi. Ano? At doon sa mga building naman na walang masyadong damage, iwasan lang natin na nag-i-stay tayo doon sa mga malapit sa mabibigat na cabinets or yung mga may mabibigat na bagay na pwedeng mahulog sa atin. Lumayo tayo sa mga window glasses, mga glass windows. I-secure natin yung place kung nasaan tayo nag-stay most of the time. Dito naman po sa Metro Manila, any falling objects. Sa Metro Manila naman po, anong abiso natin sa mga residente, lalo na yung mga nakatira sa mga matataas na building? Bagamat intensity 4, tama po ba yung naramdaman lang dito sa Metro Manila? Sa ngayon po, wala tayong inaasahan na aabot yung mga lilipat yung earthquake dito sa Metro Manila. Usually, ang aftershock, confined sila dun sa epicentral area, malapit doon. Hindi sila lumalayo dun sa kung saan yung nangyari yung lindol. So sa Metro Manila, may experience lang natin yung mga ground shaking. Dapat pag medyo malakas ang ground shaking, huwag tayong magpanic. Dun sa mga high occupancy building, ang usual problem din yung pag nagpanic yung mga tao, nagkaka-stampede, especially sa mga malls, sa mga sinehan. Dapat calm lang tayo, huwag tayong magpanic, iwasan natin yung lalabas tayo ng mga bilisan na mayroon pang ground shaking. Hintayin natin uminto yung ground shaking bago tayo lumabas ng building. Kanina po pagkatapos ng lindol ay nag-issue kagad kayo na wala namang tsunami. Again, mula po sa PHIVOLCS, ano po yung advice niyo? Kasi may mga lugar daw na medyo nagpapanik dahil may na-observe sila sa karagatan. Ano pong advice mula sa PHIVOLCS? Ito pong earthquake na nangyari, nasa lupa yung epicenter at wala sa dagat.
And then yung magnitude range niya, magnitude 6.1, below yun dun sa level ng magnitude na nakaka-generate ng tsunami. Para maka-generate po tayo ng tsunami, dapat malaki po yung magnitude natin, mga 6.5 pataas. No? Usually, pag 7.5 pataas, yun yung sure tayo na depende sa displacement kung vertical o horizontal. Rafi, maaari bang makausap si Director? Pag nadi-displace vertically yung seafloor, yun yung nakaka-generate ng tsunami. Rafi, pwede bang makausap si Walang Director? possibility. So walang pamalinaw po yun, walang possibility of an tsunami. Meron po katanungan mula sa studio, mula kay Mike Enriquez. Magandang gabi Yes, po, Mike. Director. Si Mike Enriquez po ito. Director, marami Yes, po magandang ang gabi, Mike. Okay, marami po ang nagtatanong at nag-aabang sa mga aftershock. Ito pong klase ng lindol na ito at itong lakas na ito na 6.1. Meron na bang tayong paraan para malaman kung ganong kalakas yung mga susunod na mga aftershock, Director? Definitely po magkaka-aftershock. Ano? Sa ganitong range at magnitude, maraming aftershock tayong in-expect. Ang hindi lang natin malaman kung ito ba yung main shock na o foreshock. Ano? Isa sa limitation po yan ng science ng earthquake. Wala pa tayong technology na malaman natin kung ito na ba yung main shock o foreshock lang ito. Ano? So dapat maging maingat tayo palagi kasi pwedeng may isang event na mas malakas pa dito yung mangyayari. Hindi natin ma-discount yung possibility na yun. So sinasabi natin, Director, hindi pa rin kaya ng siyensya na masabi hindi lang kung gano'ng kalakas yung susunod na mga aftershock, kung hindi kung ilan na mga aftershock ang susunod, Director, tama ba yon? Yes, matatansya natin gano'ng karaming aftershock ang... Kasi kanina, binanggit ko na nag-expect tayo ng... pag ganito yung range ng magnitude, nag-expect tayo ng around 100 aftershock in a span of 1 or 2 weeks. No? So isang possibility yan. Ang mahirap nating masabi kung may lalakas pa bang event dito sa na-experience natin kaninang 5:11 p.m. Sige po. Rafi? Rafi? Mike, ilinawin ko lang yung binabanggit kanina ni Director. Kasi hindi pa sigurado kung ito na ba yung main earthquake or posibleng precursor ito ng mas malaki pang earthquake. Paano nyo pa maipapaliwanag yan? May mga cases in the past na may nangyaring malaking event pero foreshock lang pala to, may sumunod na mas malaki. Ano? So hindi natin pwedeng i-discount yung possibility na yon. So kailangan ng masusing pag-iingat talaga, especially pag nandun tayo sa malapit sa epicenter. Okay, sige po. Maraming salamat po, Deputy Director Bart Bautista. Ang malinaw lamang po ay walang tsunami tulad ng mga kumakalat. Walang tsunami alert na inisyo ang PHIVOLCS at dahil nga sa lupa nangyari itong lindol ay wala nga mangyayaring tsunami. Bagamat pinag-iingat ang mga tao lalo na malapit sa epicenter para sa mga aftershocks. Mike? Maraming salamat, Rafi Tima.